Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Marcos Jr. nagpaabot ng agarang tulong sa mga residente bago at matapos ang bagyo. Nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Sabado sa lalawigan ng Cagayan upang personal na tugunan ang pangangailangan at matiyak ang kalusugan, kaligtasan at seguridad ng mga residenteng nasalanta ng Tropical Depression Mirasol at Super Typhoon Nando. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na mahagi ang DSWD ng family food packs, hot meals, drinking water, at non-food items na nagkakahalaga ng 6.17 million pesos. May financial assistance rin na ipinaabot ang Pangulo mula sa DSWD na tig 20 million pesos para sa lalawigan ng La Union, Pangasinan at Cagayan. Sa ilalim ng tupad program ng DSWD, namahagi ang Pangulo ng nasa 153 million pesos para sa mga benepisyaryo sa Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. At upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa taumbayan, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na maglalaan ng halos 35.91 billion pesos na pondo para sa DSWD. Ito'y bilang suporta sa papapatupad ng assistance to individuals in crisis situations, disability inclusive social protection of children at Project Safe laban sa sexual abuse at Sustainable Livelihood Program. Kasama na rin dito ang paghahatid ng psychosocial support sa teen mothers at ang pagpapagawa ng Mindanao Disaster Resource Center at Bahay Pag-asa. Naghanda rin ang Pangulo ng mga intervention na nagkakahalaga ng 38.9 million pesos upang matulungan ang mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan na maibalik at pasiglahin ang hanap buhay ng mga magsasaka. Sa katunayan, naglaan ang pamahalaan ng 39.37 billion pesos na pondo bilang suporta sa Department of Agriculture. Gagamitin ang pondo para sa farm-to-market roads, post-harvest facilities, farm-to-mill roads, deep water ports at fish ports at tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda. At sa pagpapatupad sa crop insurance program, solar-powered irrigation program, National Soil Health Program at massive coconut planting program. Naglaan din ang Pangulo ng 5 billion pesos para sa irrigation system ng NIA. Sa larangan ng pangkalusugan, nagbigay ang Office of the President ng tig 20 milyong piso para sa DOH hospitals at tig 5 milyong piso naman sa bawat provincial hospital. Bagamat napigil ng pamahalaan ang pagsasamantala sa pondo ng bayan na inilaan sana sa flood control projects, binigyan diin ng Pangulo na titiyakin ng gobyerno na magpapatuloy ang pag-uusig hanggat hindi napapanagot ang mga lumabag sa batas. Ayon sa Pangulo, titiyakin ng kanyang administrasyon na magagamit ng wasto ang pera ng taumbayan upang maponduhan ang pag-unlad ng lahat ng sektor ng ekonomiya, maisulong ang kaginhawahan at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang susunod na henerasyon. Patatatagin ang health sector at medical frontliners. Bilang pagtalima sa hangarin na maiangat ang health sector at makilala ang hindi matatawarang kasipagan ng mga medical frontliners, naglaan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 255.55 billion pesos na pondo na kukunin mula sa flood control projects ng DPWH. Ang hakbang na ito ay ayon na rin sa pakay ng Pangulong Marcos Jr. na magamit sa tamang paraan ang pera ng taumbayan sa kabila ng malawakang korupsyon sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Mula rito, dinadagdagan din ng pamahalaan ng 29.28 billion pesos ang pondo ng DOH, dagdag tulong para sa mga indigent o mga nangangailangan na pasyente, sa pagkumpleto ng mga legacy hospitals at sa pagpapagamot ng mga cancer patients sa Philippine Children's Medical Center.
Ilalaan din ng pamahalaan ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth para palawigin ang benepisyo, patatagin ang yakap at bukas upang magkaroon ng mas maaasahang serbisyong pangkalusugan at pataasin ang medicine coverage ng guaranteed and accessible medications for outpatient treatment mula sa 75 to 100 na klase ng gamot. Sa kabila ng ingay, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang tulong at suporta ng gobyerno sa bawat pasyente at bawat healthcare worker. Umaasa rin at naniniwala ang Pangulo na malalampasan ang hamon na kinahaharap ng Pilipinas habang patuloy ang kanyang panawagan na ayusin ang sistema upang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang bawat Pilipino. Kasama sa kanyang pagpunta sa Cagayan, binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang Alfonso Ponce Enrile Memorial District Hospital upang masaksihan ang pagpapatupad sa Zero Balance Billing program ng pamahalaan. Namahagi rin ng tulong pinansyal at ibang assistance si Pangulong Marcos Jr. sa Gonzaga People's Gymnasium sa mga nasalanta ng bagyo. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Christian Bascones, PRTV. Yusek, good morning. Sinabi ni Senator Ping Lacson na halos lahat ng senador mula sa 19th Congress ay may individual insertions. Humigit kumulang 100 billion umano ang insertion sa 2025 General Appropriations Act. Alam po ba ito ng Pangulo at ano yung reaksyon niya dito? Kung ito naman po ay nabulgar na at nailahad ni Senator Lacson at yan din po ang nais na tutulan ng ating Pangulo at ito din po ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pag-iimbestiga tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. So, siguro po mas nailalahad ngayon kung ano ba talaga ang nangyari sa budget ng 2025. Clarify lang po dun sa ano yung kaalaman po ng Pangulo dito? Noong pong na isagawa po ang budget, definitely hindi po detalyado ang kanyang pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po, dahil nakita po talaga at napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects at ito ay naging bunga na rin para malaman ang mga ganyang klaseng insertions. Okay. Next question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Pwede pong pakipaliwanag lang or pakiclarify bakit po inilipat yung 255.5 billion pesos na supposedly meant for flood control projects ng Department of Agriculture, DPWH po, for next year sa ibang mga programa po ng iba't ibang agencies. Ito po bang binabanggit na halaga ay under 2026 budget? At ano po yung mangyayari dun sa mga flood control projects na inalisan po nitong pondo na ito? Opo. Pinag-aralan po ng DPWH, nire-assess po nila yung pondo na supposed to be for the 2026 budget at nakita po nila kung ano yung dapat natanggalin at ito po ang kumbaga matitipid po nila, magkakaroon ng fiscal space for the 255.5 billion. So mas nanaisin po ng Pangulo na ito'y mailagay sa tamang mga programa at para po mas makatulong sa mga kababayan po natin. So, hindi naman po mawawala yung mga flood control projects na kailangan po natin, lalo na sa panahong ito na marami po yung bagyong pumapasok sa ating bansa. Opo. Kasi po, meron pa po tayo sa pagkakaalam kung ito ba ay napondohan at nabayaran po in full at hindi nagawa ng mga kontrakto na to. Liability po nila ito at dapat nila po itong tapusin. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, sa lahat po ng nangyaring ito sa 2025 budget natin, na even former Senator Franklin Drilon dubbed it as the most corrupt budget, anong lesson learned dito? And anong hakbang ang ginagawa ng pamahalaan para hindi na maulit ito sa 2026? Katulad ng sinabi natin, gusto po talaga ng Pangulo na yung budget ay tama at maibigay sa tamang programa para sa kinabukasan at kapakinabangan ng taong bayan. Mas maganda po siguro maitanong to doon sa mga naglagay ng insertions
ano po ang lesson learned nila. Dahil siguro po sa nakikita po natin at naipapakita na galit ang taong bayan, na siya rin pong nararamdaman ng Pangulo, nakita po natin na dapat sila ay matuto na tumupad sa kanilang mandato na maging tunay na public servant. At sinabi po ng Pangulo even before na kung meron man magkakamali o magiging anomalyang muli ang gagawin na budget sa 2026, yan po ay kanyang i-veto. So makakasiguro po tayo with all these things happening, makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanumalyang proyekto. Salamat po, Yusek. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Hingi lang po ng update, Yusek, sa request po ng Philippine government na blue notice sa Interpol para kay Representative Saldico. Binigyan na kasi po siya ni Speaker Bojedi ng deadline na umuwi po for today. Opo, nakausap po natin ang DOJ at sinabi po sa atin na sila po ay nakapag-request na po for blue notice. At hihintay na lamang po siguro ang response. Ma'am, pag may blue notice na po, ano po yung gagawin kay Representative Saldico? Ang blue notice po kasi ay hindi naman po ito karapatan para arestuhin. Ito po ay pagmamonitor lang kung saan po siya nagpupunta. So ganoon po at ibibigay po at i-update po ang bansa po natin kung nasaan po at ano po yung lokasyon ng nasabing tao na subject ng blue notice. Ma'am, isa lang. Nasabi po ba ng DOJ, ma'am, kung saan na po ngayon si Representative Saldico? Sa ngayon po, aalamin po natin at ibibigay po natin yung update. At ang pinaka-latest po sa DOJ, pupunta po si SOJ sa ICI for proper coordination. Salamat po, ma'am. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, what do we know about the state of health of former President Duterte? Sa ngayon po, sabi nga po nila, dapat ito ay isang pribadong kondisyon na hindi po isinasa sa publiko. At nabanggit naman po at napanood natin ang dati niyang asawa na si Mrs. Elizabeth Zimmerman na according to her, the president is very well and very alive. So yun lang po ang nakita po natin. Pero mula sa ating pong pamahalaan, hindi po tayo magbibigay ng anumang pong update. But has the government taken steps to find out the true state of health of the former president? Nung nagkaroon po ng welfare check, malamang dahil nakausap naman po nila ang Pangulo, ang dating Pangulo, sa ating pagkakaalam at ang sabi po rin naman ng DFA ay yan na po ay routine. Kapag ka po ang isang Filipino ay in distress at kinakailangan ng tulong, especially pag patungkol po sa kanyang health condition, talaga pong pinupuntahan ng MWO or ng ating mga consular officials para po malaman kung anong kinahihinatnan or kalagayan ng ating mga kababayan. So, needless to say, nagkaroon na po ng representations ng Philippine government for the former president to be given the medical attention that he might need. Ibabato ko po ang katanungan niyan sa DFA. Thank you. Last two questions, Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Tungkol po dun sa napaulat na related daw yung asawa ni Senator Marcoleta sa insurer po ng contractors band ng Diskaya Couple. Sa tingin niyo po ba ay meron pong tinatawag na conflict of interest at ano po kaya ang epekto nito sa pagiging miyembro niya ng Senate Blue Ribbon Committee? Siguro po ang mas magandang makakasagot po niyan ay walang iba kundi si Senator Marcoleta. Hindi po natin batid kung ano ang lalim po ng sinasabing koneksyon ng asawa po ni Senator Marcoleta sa nasabing insurance company at kung gaano din kalalim ang sinasabing relasyon niya sa mga Diskaya. So hayaan na lang po natin si Senator Marcoleta ang magsabi kung may conflict of interest o wala. Thank you po. Last question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good morning. Your statements on September 13 and 26 are drawing flack for alleged inconsistency. September 13 is the announcement of the ICI composition, and 26th, when you said Mayor Magalong was never given the designation to investigate. Although on September 13, your words were Mayor Benjamin Magalong, special advisor, and who will act as investigator for the ICI. Your comment po. Okay, maliwanag naman po ang ating pagkakasabi.
nung tayo po yung nagsalita, that's September 13, that's Saturday, at nung tayo tinanong kung paano siya magiging investigador, sinabi po natin sa ating sagot at inyo po makikita yan at mababasa siguro kung kayo may transcript. Sinabi po natin na siya po ay magiging, pwede po siya mag-imbestiga through his own effort. Pero po, natatandaan po natin, nagsalita din po ang Pangulo September 15, Monday. At noong hindi po nag-resign si Mayor Magalong bilang mayor, sinabi po ng Pangulo na ang kanyang magiging papel ay special advisor. Wala pong dinagdag ang Pangulo na pagiging investigador niya dahil nga po hindi po siya, or rather, he refused to resign as mayor of Baguio. So with that, nakita po ng Pangulo ang maaaring maging conflict at kaya po special advisor po ang kanyang ibinigay na magiging role ni Mayor Magalong. So wala po tayong nakikitang inconsistencies sa nasabing aking nasabi noong September 13 dahil Pangulo po ang mismo nagpasya nung sinabi niya po ito noong September 15. A follow-up question? Maricel Halili, TV5. Good morning. Yusek, how big a loss is Mayor Magalong from ICI? And did the President already receive his resignation? Natanggap na po at iginagalang po ng Pangulo ang naging desisyon po ni Mayor Magalong. Kinikilala naman po ng ating Pangulo ang kagalingan ni Mayor Magalong. Pero ang kanya pong pagbibitaw bilang special advisor ay pinapanalangin naman po na hindi ito makakaapekto sa magiging trabaho ng ICI dahil kumpleto naman po ang ICI at nandun pa rin po ang integridad ng miyembro ng ICI at in addition to that, nandiyan na rin po ang executive director. So ang pagiging special advisor po niya ay voluntaryo po at kung siya po pa rin ay makakatulong para po maibigay ang kanyang mga impormasyon, yan naman po ay welcome pa rin po sa ICI. Salamat, Yusek. That is the last question, Yusek. Thank you. Upang tiyakin na walang mamamayan ang maiwan, sinadya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Santa Ana Fishery National High School noong Sabado sa kanyang pag-iikot sa lalawigan ng Cagayan. Ito'y dahil nais ng Pangulo na personal na makita ang kalagayan ng mga pamilyang lumikas sa kasagsagan ng bagyo, maging ang sitwasyon sa mga paaralan na nagsilbing evacuation center. Kaakibat ang DepEd na mahagi ang Pangulo ng 100 food packs para sa mga guro at non-teaching personnel at 100 learner kits naman para sa mga estudyante. Inilunsad din ng Pangulo ang Yakap Caravan sa nasabing paaralan kung saan libre ang konsultasyon, lab test at mga gamot para sa mga mamamayan. Inihag din ng Pangulo na maglalaan ang gobyerno ng 25.55 billion pesos na pondo bilang suporta sa mga programa ng DepEd, gaya ng pagpapatayo at pagpapaayos ng mga classroom, pagpapapalit ng mga lumang gamit pang-eskwela, dagdag na suporta sa aral program para sa compensation for overload pay ng mga guro at training para sa mga tutors at pagpapalawig sa school-based feeding program at dagdag suporta sa special needs education program. At para siguruhin ang kapakanan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Opong, sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay tumungo ang DSWD sa Masbate para personal na mag-abot ng tulong sa mga apektadong komunidad. Binisita ng ahensya ang mga evacuation center sa Nursery Elementary School, Bolo National School at Milagros National School para kamustahin ang mga evacuees at alamin kung ano pa ang maitutulong ng pamahalaan. Katuwang ang local government ng Masbate, namigay rin ng family food packs at nagpaabot ng iba pang intervention ang DSWD sa mga lumikas na pamilya. Klaro ang nais ng Pangulo. Siguruhin na walang maiiwan ng mga kababayan nating nasalanta ng bagyo.
Handang tumulong ang gobyerno mula disaster response hanggang recovery at rehabilitation ng probinsya. Patuloy ang pagtutulungan ng mga tanggapan ng pamahalaan upang tiyaking makakabangon muli ang Masbate. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.